Ah, yung next video natin is related naman to kung paano tayo gumawa ng content natin sa YouTube. No? Our next topic is a way to make videos on YouTube. Marami, so actually marami talagang pwede nating pagkakitaan na videos kung paano natin i-explain or kumbaga ipakita sa mundo kung ano tayo. So number one, yung adventure. Mahilig po tayong mag-drive. Meron po tayong sasakyan. Pwede po tayong mag-hiking or punta sa malalayong lugar. And then, doon na rin po tayo magluluto sa loob ng sasakyan natin. Doon po tayo magkukuha ng ating viewers, no? Monetize ang ating segment sa paggawa ng videos. Actually marami din po magagawa dito sa pag-hiking natin kasi makikita mo yung mga kapaligiran mo, yung surroundings mo, yung mga bato, yung rivers, pag mangisda ka, magluto ka galing sa fresh lake, yung pinagbuhanan mo, pwede kang maligo, ano pa, mga type activities na kaya mong gawin sa outdoor. Yun, maganda rin na idea yan ng pag-video. Most of the time dito sa ating ibang bansa, no, yun po yung nakikita natin ginagawa ng mga ating vloggers. So, nag-vlog sila tungkol sa ginagawa, kung ano yung routine nila sa buhay nila, nag-adventure din sila, nag-akyat sila sa mga bundok, sila lang mag-isa, no? May computer sila, may internet, doon pinapakita nila yung office nila, doon kaya-edit, o nag-edit sila, paano sila mag-gawa ng video content. Second, yung ano pa, by just walking, pwede ka na rin mag-vlog, no? Sa mga business districts, yung sa mga malls, or even sa paglalakad mo, papuntang simbahan, papuntang palengke, papuntang bilihan or supermarket. Pwede ka din mag-vlog na. Second or third na, sa mga foods naman, pwede ka naman umita sa pag-vlog ng content ng mga sasarap na pagkain din. I-try mo paano magluto ng ganito, i-try mo paano papatok-batok yung kultura natin sa Pilipinas. I don't know, dito sa Manila, no? Ah, sa dami na kasi ng mga tao dito, hindi na talaga ganun kaganda. Nung mga times pa namin, 2000, 2000, or 1999, gano'n, mga 1995, gano'n. Panahon namin, mas maganda pa ang Pilipinas nun kasi ang time na yun, maraming mga foreigner dito sa Pilipinas. Maraming foreigner. And then, yung mga foreigner na yun, alam nila yung tao. Hindi sila basta-basta pupunta dito na mag-agenda. So, takot sila yun doon. Takot sila yung gagawa ng kalokohan. Pero sa ngayon, pinabayaan na yung Pilipinas. Pinabayaan na. Hindi nyo alam. Ano yung nagpapatakbo sa ekonomiya yun? SM. China. Diba? China na yung nagpapatakbo ng gobyerno nyo. Hindi nyo pa alam. Mga barko. Anong barko? So, meron bang barkong ginawang Pilipinas? Eh, barko ng Japan, ginawa lang ng kumpanya ng Japan, ginawa lang sa Pilipinas. Yung mga barko nila. Yung sino may-ari, hindi naman Pinoy, puro mga Pinoy nasa ibang bansa. Nasa US yung mga iba, nasa Middle East, nag-abroad, para kumita lang kahit pa paano swertehin sila sa buhay. Uh, Actually, common na yun eh. Common at given na rin yun na gusto mo kahit isang pagkakataon lang na
guminhawa yung buhay mo, matuloy-tuloy mo, wala kang problemahin. Yun yung gagawin ng isang tao na gagawin niya. Sa palagay ko, ano pa ba? Ano pa ba may share ko sa inyo? Sa tingin ko, barko, walang may-ari yung barko magsaysay, hindi yung shipping lines mo. Hindi yan sila wala silang barko, wala silang sariling barko. Agency lang yan na mag-a-apply ka. Mag-a-apply ka ng mga cruise ship, yung gano'n. Pero hindi talaga nila kung yung mga barko. Pero yung isang barko, magkano ba yung isang kikitain mo doon bago gumawa ka? Billion-billion. Billion-billion yung mga video na to kung magluluto ko ng isang steak, ganun, food. Marami yung pagkakakitaan. Then, fourth, unboxing, no? Kung mahilig po tayo sa tech, o magkolekta ng mga items na mga computer, mag-set up ng desk, mag-set up ng office workstation, kung ano-ano, phone, yung mga latest na mga iPhone, kabang technology, mga LEDs, mga ilaw, na nabibili natin sa mga shop, paano mag-install ng mga ganon, ay yung mga maliliit na bagay na kailangan natin ilagay sa ating mga bahay na may gamit pala, no? May gamit pala siya. So, hindi po basta-basta na yung mga maliliit na bagay, meron din pag may sense kung paano natin gamitin sila. Although, meron ako na isang nabiling pegboard siya. So, sineset up ko pa lang siya sa ngayon. Yung nakikita yung nakasabit na headset saka charger, sineset up ko pa rin siya yung ano na yun, pegboard na yun para maayos ko yung lugar ko. No? Yun yung isa kong nagawa. Nabili and yung ito pa, yung ilaw na ilaw siya na ano siya, no? Aesthetic lights, aesthetic tawag dito sa light na to. LED siya. 220 volts, pwede mo siyang ilagay sa room mo. Itong nabili kong lens na to kasi pagka kasi gabi, hindi ko nakikita yung wall clock kung anong oras na. So, yun nga. Kailangan ko din magkaroon ng ilaw kahit pa paano para makita ko yung oras, no? Sa wall clock. Nakikita ko siya paggabi. Kahit naka-on kasi yun, yung aesthetic lights ko pag nakatulog ako. Ano pa ba? Unboxing. So, unboxing ng mga gadgets na magaganda, laptop. So, meron po tayong laptop and computer. Uh, Actually, nakapabili ako last year pa to, no? Yung aking PC, no? Ito sa pinakamababa siyang specs, pero mataas na rin siya. Sa PC Express ko siya nabili. Yun nga siya, no? Until now, binabayaran ko pa rin siya. And monitor, maganda yung monitor niya, malawak. So sa PC Express ako bumili, no? PC Express sa Cybersol ng mall. Cybersol ng mall. Doon ako bumili ng computer ko. Yung pinaka-lowest na specs lang pang gaming. Hindi naman pa siya pang gaming, kundi pang work from home. And then actually, meron nga, bumili na rin ako siya na printer kasi kailangan ko ng printer kasi yung mga documents ko hindi kaya i-provide. Kailangan ko pong pumunta mag-mobilize pumunta sa mga shop para pag-print lang yung resume or mga scan ng mga documents. Yung setup. Kaya yun nga, bumili na rin ako ng webcam. Webcam, external lang siya. Mura lang siya pero huwag kayong basta-basta bumili sa mga
sa mga online shop kasi nga po, yung online shop minsan po, palpak din eh. Bumili ako ng headset, akala ko hindi siya gumagana. Yun pala yung software ko. Hindi kasi license yung software ng Windows ko eh. Inano ko lang siya, yung in-install ko lang siya. Yung Windows ko kasi, anti-activated Windows, kailangan siya ng license. So, hindi po siya yung license talaga na Windows. Kasi yung nag-inquire ako, sabi sa akin ng technician nila, ano daw, 8,000 or 5,000 na daw kasi naka-promo. Pag-installan pa siya ng software, additional na 5,000. Kaso nga lang, cash yun. So, kung bibili ka ng computer, kailangan may cash ka na 5,000. Maliban pa dun sa nilon ng item na po. Sa home credit yun. Yun nga po. So, ano pa bang mai-share ko? Sa speaker naman, meron naman akong gift sa akin kaya maganda siya, 3-bit yung tatak, 3-bit. So, maliit lang siya pero may bass na rin siya. Malakas na rin siya. May tatak na rin yata itong 3-bit na to. Parang second to sa boss. Hindi ko lang alam, 3-bit lang siya pero malakas. Ano pa bang kailangan natin share? Activities, no? Sa activities sa buhay mo, kung ano yung mga nagagawa ko sa buhay mo. Activities mo sa buhay, ano ba yung mga plans mo sa buhay. Basta-basta lalapitan niya kung may plano silang kasama sa'yo. So, yun, idadrive ka nila doon. Tangad ka, kung ano-ano, pangatang bibigay sa'yo para lang bumigay ka o magkaroon ka ng sabi ng depression, yun yun. Pananalig lang talaga sa Panginoon. Meron din pala talagang paraan Panginoon na yung mga taong depressed ay tumutulong din sa kanilang paraan. Kasi nga, pagtulungan ka nila, kahit tao lang, pagtulungan ka nila, walang sense yung sinasabing batas-batas na dyan. Ano yung gusto nilang mangyari sa buhay mo? Sa buhay mo, huwag kang mag-agaw, huwag kang magpagintulong. Yun, may mga balaking masasamang, masasamang pag-iisip talaga. Depende lang sa lugar na pinuntahan mo, yung lugar na pinuntahan mo, bubante pa naman ng drug addict. Yun, yung mga mahihirap lang parang hindi ikaw lang talaga yung makakasave sa sarili. So, politics, no? Wala tayong masasabi masyadong sa politics kasi ang pag-iintindi sa politics dito sa Pilipinas, although nagagamit nila ng yung mga privilege na ginawa ng mga leader, hindi ako plantilla. Mag-ahayos sila yung mga tauhan nila, plantilla. Parang wala tayong constitution. Wala nang division na parang divide ng mga tao. Sari-sarili na silang tao sa taas. Hindi ka basta-basta. Kahit maghanap ka pa ng trabaho, hindi ka na magtatagal din. Ang gawin mo, maghanap ka na lang ng business na pwede magpasulti. Yung business na yun, kailangan pag-aralan mo maayos paano hindi sila hindi sila aalis sa yun, susuportahan yung business. Ang customs ng mga buhay dito, masarili, hindi sila sabihin pagka walang pera, hindi na makausap na wala kang pera. Culture of wealth. Ito nga, yung culture natin dito sa Pilipinas,